But now we're going to study, ayan po, yung karakter ng ating Panginoon at ang kanyang power. Kung babasahin mo ang salita ng ating Panginoon, makikita mo doon sa book of Mark chapter 1, kung gaano kasipag ang ating Diyos. Isa po sa mga pinuposes na karakter ng ating Panginoon, hindi lamang loving, caring, kung hindi siya mismo ang nagbigay ng isa po magandang halimbawa na para po sa atin ng mga matatagal na, para sa atin nakakasimula pa lang ang pagkakilala sa ating Panginoon at para sa atin na magkakaroon pa lang ng relasyon sa Lord, ay nag-set na po siya ng napakagandang halimbawa kung paano pumumuhay bilang isang totoo, kaya-aya, talagang Kristiyanong tunay, no? At talagang tunay na nagdadala ng salita ng ating Panginoon. Ang ating pong text sa gabi ito, okay, makikita po sa Hebrew 12, ang sabi po dyan, we do this by keeping our eyes on Jesus, the champion who initiates and perfects our faith. Bilang halimbawa ang ating Panginoon, no, pagkatapos po niyan ay previously may mga Hall of Famers, no, sa pamagitan ng pananampalataya, but the author of Hebrew is telling us that there is only one champion, and that is the Lord Jesus Christ. Ano pong sinasabi niya? Focus. Concentrate. Model dapat ang ating Panginoon. Admire. Possess. Kailangan pattern ang ating Panginoong Hesus. Sabi niya dyan, hindi daw dapat ang ating mga mata ay malihis sa anumang bagay, kundi concentrated ka sa ating Panginoon for you to win the battle, for you to become a successful Christian. Sabi niya, dahil champion ng Lord, hindi ka tatawagin champion kung wala kang pinanalo. Di ba? Hindi ka tatawagin magaling kung wala kang nagawang maganda. So tawag sa Panginoon ay champion. Dahil napanalo na ng Panginoon ang krus ng Kalbaryo kung saan ang bawat isa sa atin na nagkaroon po ng buhay na walang hanggan. Siya pong tumapos ng lahat ng suffering natin na dapat tayong lahat dito ay mapunta na sa impyerno. Yan po yung destiny ng mga rebellious. Ngunit ganoon na lang ang kanyang pagmamahal, sabi rito ni Pastor kanina, John 3:16. Kaya, through Jesus Christ, champion po ang Lord. Napanalunan niya ang dapat na kamatayan po na para po sa atin. He gave us eternal life. Nandun siya sa krus ng Kalbaryo. Okay, sabi niyo dyan, because of the joy awaiting Him, He endured the cross, disregarding its shame. Now He is seated in the place of honor beside God's throne. Anong meron ng Panginoon? Honor. Ngayon, yun ang gustong mangyari ng Panginoon sa atin. While we are here on earth, bilang mga Kristiyano, quote-unquote, dapat maposes natin ang karakter ng Panginoon for us to become a champion dahil tumitingin tayo sa isang champion upang tayo matapos natin ang race na ito na talagang ang patungo natin ay doon sa eternal life na binigay sa atin ng ating Panginoon. That's why we have the reward. Kung heir ka ng Panginoon, no? Kahati ka sa yaman at glory ng ating Panginoong Hesus. Wala po tayo nang nasa atin. We will declare ourselves nothing. Tayo po meron tayong kasalanan, pero wala po tayong pagmamalaki. We don't have any honor na ipagmamalaki sa harapan ng Panginoon. Ang ating pong tinatawag na righteousness ay dahil nga sa covering ng Panginoon. Kahati pa rin. Bigay pa rin ng ating Panginoon. Wala pong magsasabi dito siya ay matuwid nung pinanganak. Dahil yung ating nanay ay meron din pong kasalanan. So pagpanganak sa atin, wala tayong dala. Dala natin kasalanan. But because of Jesus, ganoon na lamang ang kanyang pagmamahal. Kinover tayo ng blood ng Panginoon. That's why the Father sees us, ang kanyang anak na nandun sa iyo. Once ang ating Panginoong Jesus ay mawala sa buhay mo, kitang-kita mo sino ang tao. That's why nandun ang Panginoon. Tawag sa atin, champion din pag natapos natin ang takbuhin ito sa pamagitan ng ating Panginoon. And we will have that honor, sabi nga doon, crown of glory. Pag marami kang nadadala, mas maraming bato. Mas maraming honor.
bilang mga champion ng Lord. Very simple ang ating pag-aaralan. Una, ang Panginoon ay masipag. In the book of Mark chapter 1, makikita mo after the baptism of Jesus Christ, binaptize siya ni John the Baptist, nagsimula ng kanyang ministry. At the age of 30 years old, ang Panginoon na nagsimula na. Hindi po siya yung pagkatapos yung mabaptize, nagstay lang siya in one place. At yun na yung kanyang buhay, hindi. Makikita mo after, nung binaptize siya, pumunta na siya ng synagogue, nag-preach ng Panginoon, may nialihan ng demonyo, kinakas out ng Panginoon, merong nadadaan ng may sakit, inihil ng Panginoon, tinatawag pa siya ng mga tao, Panginoon, meron pa rito. At makikita natin sa mga verses na yan, papatunayan natin kung gaano kabuti ang ating Panginoon. Yun ang gustong iparating ng Lord sa atin. Kaya kita nyo rito, punong-puno tayo. Why? Because walang tao na tumanggap sa Panginoon para lamang umupo. Once you accept Christ, you accept what? Task. You accept job. You accept service. Pag tinanggap mo ang Panginoon bilang Diyos mo at tagapagligtas, hindi ka tumanggap ng milyon-milyon para ka lang umupo. Hindi. Ang tinanggap mo, trabaho, kapatid. Kaya dito sa ministry ito, sabi ko nga kay Tito John nung nag-uusap kami, kaya natin padamihin to. In 1 year, kaya natin padamihin to punong-puno. Hindi ako magpipreach ng mga kasalanan, vices, wala ako itatapik. Tatapik ko lang pag-ibig, payayamanin kayo ng Diyos. No? Kahit ang mga tao na i-engage na sa drug addiction, sexual immorality, wala akong sasabihin, magpatuloy ka lang, mahal ka ng Panginoon. Sigurado ako, isang taon lang puno to. Hallelujah! Ang tanong, madadala ba lahat sa langit yan? Hindi. Kasama akong hindi mapupunta ng langit. Sigurado yun. But ang gusto ng Panginoon is for us to be a better Christian. Quote-unquote na Kristiyano na mga nagtatrabaho. Okay? So masipag ang ating Panginoon. Sabi niya dyan sa Luke 8, after this, Jesus traveled from one town and village to another, proclaiming the good news of the kingdom of God. The 12 were with him. Kasama niya ang mga disciples na ang Panginoon ay naghalimbawa ng tunay na buhay ng isang buhay na Kristiyano. Pinakita niya ito sa kanyang mga disciples kung paano ang tumulong. Pinakita niya sa kanyang mga disciples kung paano ang mag-lay hands ng may mga sakit. Pinakita ng Diyos sa kanyang mga disciples kung paano magpakain ng libu-libong tao. Pinakita ng Lord. He made Himself as a good example. Kaya bilang sa atin, sa mga bago pa lang nakakilala sa Panginoon, ito yung gustong mangyari ng Panginoon sa atin. Pero sa mga matatagal na, magtrabaho tayo. Dahil ito ang Diyos na ating sinusundan. Napakasipag. Walang mintis. Bukang bibig niya lagi yung salvation. Bukang bibig naman ng Panginoon lagi ay mapagaling, ma-comfort, bigyan sila ng Word of God at madirect ang kanilang buhay sa tamang perspective, eternal life. So yan po, talagang tuloy-tuloy ang ating Panginoon sa kanyang pagtatrabaho. Ang kanyang sipag ay nagturo din siya sa mga disciples na huwag daw kaligtaan ang pag-ibig. Yun. Ang galing, Ibig sabihin ito, kahit gano'n pa kasama ng loob mo, ang tinuturo ng Lord, kailangan ibigin. Ibigin, madaling ibigin kung kaibig-ibig Di ba, gusto ko siya kasi mabait. So, ibigin ko siya. Pero kung yung nag-disagree sa'yo, ay huwag na natin sali sa cell group yan. Bakit? Disagree lagi yan Doon ka na lang pumunta sa iba. Hindi siya tanggap sa grupo. Hindi yung sinasabi ng Panginoon. Ang sinasabi ng Panginoon, once na ikaw ay nagtatrabaho, samahan mo yan ng pag-ibig. Even pag nagsishare ka, asar ka na doon sa sinishare, napakatigas ng kanyang puso. Minsan gusto mo nang basahan ng salita ng Lord Ito, sa mga hindi tumanggap, meron ka rin buhay na paghihirap na walang hanggan. Ito, nakasulat ka rito. Makibasa. Pag nag-share ka ng Word of God, kailangan mag-share ka out of love.
Hindi mo siya sinisiran dahil gusto mo ipakita, ipamumukha sa Kanya na nandito siya sa salita ng Diyos. Hindi yun ang true salvation ng ating Panginoon. Hindi ka nagsasabi ng Word of God para patamaan ng iba. Hindi yun ang gospel ng Lord. Hindi yun ang gospel ng Panginoon. Lagi yan, when you share something, make sure that it is coupled with love. Kaya ang dating sa Kanya, masakit man, pero hindi siya durog. Naku-comfort pa rin siya. Yun ang gustong patunayan ng ating Panginoon. Kaya, ang pag-share niya, sinasabi niya sa mga disciples niya na kailangan mag-minister kayo with love. Okay, sabi niya sa John, ang kanya pong isa sa mga disipulo, a new command I give you. Sabi ng Panginoon, no? Love one another as I have loved you so much. So you must love one another. People will know that we are Jesus' disciples if we love one another. Yan ang tunay na patunay ng bawat isa sa atin, mga disciples ng ating Panginoon. Kung nag-iibigan tayo. Kaya nga masaya tayo, di ba? Masaya tayo bilang community. Masaya tayo bilang mga anak ng Diyos. At abangan nyo yung Jerusalem magpi-perform din dito. Kaya sabi ko nga sa mga cell groups during meeting, sabi ko hindi to contest. Hindi to paramihan ng cell group. Sabi ko kung sinong nangangailangan, kailangan nandun kayo para tumulong. Hindi to amin to, kaya bahala kayo sa inyo. Hindi, walang ganun sa BKK. Kung may mga ganyang mga attitude, bubuwagin natin yan. Kasi dito, we are one family. We are one body of Christ. Merong mga kamay dyan, may mga ulo, may mga paa. But we function as one in the name of Jesus. Pag may sakit yung isang cell group natin, kailangan nandun tayo para tumulong. Pag dito nangangailangan ng tao, reinforce, kailangan nandun tayo para tumulong. Yan po yung love ng Panginoon. At yan ang gusto niyang i-share sa atin. Pag-ibig na kanya pong binahagi sa mga disciples. First John, sabi diyan, dear friends, let us love one another. Ngayon ang disciples na nagsasabi, saan niya nakuha yun? Sa master niya. Diba? Dali niyang ma-possess yung karakter ng kanyang master. Dahil yan ang gusto ng Panginoon. Yan din yung ating gagawin. Yan din yung ating sasabihin. Hindi tayo nagsasabi ng Word of God para pumukha sa kanila na ito, makasalanan kayo, no? May marami kayo. Hindi ganun. The gospel of the Lord never been like that. Ginagawa yan para i-encourage ang bawat isa. Ginagawa yan para ma-restore ang bawat isa. Ginagawa yan para magkaroon ng buhay ang bawat isa sa atin. So, yun ang ginawa ng ating Panginoon at na-possess po ni John. For love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Pag wala kang pag-ibig, quote-unquote, lagi sa'yo, walang kwenta ang iba, ikaw lang ang tama, you don't have God in you. Hindi totoo na ikaw ay nag-claim na natanggap mo si Kristo. Hindi. Iba yung natanggap mo. Kasi yung master natin hindi ganyan. So kailangan i-possess mo sa iyong puso ay pag-ibig. Let's maintain love. Sabi ko nga, especially sa family. Kung mapapagtyagaan nyo ang ibang tao outside your family, how much more inside the family? Kaya kailangan ang pag-ibig mo ay mas malawak. Ang pag-unawa mo ay mas malawak. Kasi kung naunawaan mo nga yung mga kasama mo doon, pag sinisiran mo binabaliwala ka naaatin mo sa sarili mo, naiibig mo, na-forgive mo, how much more inside the family. Lagi po natin pagtibayin ang ating pong pamilya. So yan po sinasabi ng ating Panginoon. Ano pa po? Jesus taught His disciples to make peace as part of their ministry. Kung merong kaguluhan, ikaw, ang gagawa ng kapayapaan. Hindi ako naniniwala na pag isang Kristiyano ay nasa tahanan, may kaguluhan. You must do something about it. Why? You know the Word of God. Kailangan ikaw yung peacemaker, ikaw yung tagapahupa, ikaw yung tagapayapa. Pag hindi nila naintindihan,
Share it out of love. Hindi ako naniniwala kung ikaw ay puspos ng pag-ibig. Hindi mo makukuha ang isang tao. Hindi ako naniniwala. Subok na natin yan. And it's still working until now. Why? Subok na rin ng Panginoong Yesus yan. Paano, pastor, kung ayaw talaga akong ibigin? Imposible. Something wrong na kailangan may correct. Hallelujah. Ito po yung medicine sa war. Ito po yung medicine sa hatred. Ito po yung medicine sa hindi po pagkauunawaan. Pag-ibig. Once na merong pag-ibig, madali po makapagsalita, madaling mag-advise, madali po you can do everything. Basta meron kang pag-ibig. Hallelujah. Sabi ng Panginoon, therefore, sabi ni Brother Paul, therefore, I, a prisoner for serving the Lord, beg you to lead a life worthy of your calling. Sa lahat na tumanggap sa Lord, God is calling you to do something, maging masipag. And your position bilang mga Kristiyano, quote-unquote, must be worthy of it. Hindi ka pwede mag-claim na tayo mga Christian, ngunit hindi naman nakikita yung bunga sa iyo. Pag Kristiyano ka lang may bunga. Meron ka ng fruits na 9, meron ka pang manifestation na 9. Ni isa man lang doon, wala, imposible. Especially those Christian na matagal na sa Panginoon. Di ba nung naglalakad ang Panginoon kasama ang kanyang disciples, napunta po sila sa tree ng igos. Medyo nagugutom ang Panginoon. So tinignan niya yung puno, wala man lang bunga ang fig tree. So sabi ng Lord, I curse you now that you will not bear fruit. Tapos kinabukasan, umikot doon ng mga disciples, nakita nila, di pa ito yung sinabihan ng Master na tuyo na? Gusto ng Panginoon bunga. May bunga ang bawat isa sa atin. Gusto ng Panginoon na meron kang nadadala sa ating Panginoon. Kaluluwa po pagkain ng Diyos. Hindi tithes. Kaluluwa. Marami po tayong mga kapatiran na in-endorse po natin sa ibang church. O mas malapit ka dyan, dyan ka na lang, manatili. No? Nakikita naman natin yung growth nila. Pero meron dito, nasa Jurong na, no? Kanina, kaya wala si Rainier dito, maten siya ng 8:30 to 9:30 service. Sabi ko, grabe yung pag-ibig mo sa Lord. Saludo ako, layo mo, Jurong. Tapos atin ka lang ng morning service. Sabi niya, Pastor, walang marami, walang kukonti. Kung yan go forth na yan, sabi niya, mga 15 lang, ayos yan, word of God pa rin ang naririnig ko. Galing, ano? Hallelujah. Ayan, si Mamer, ang layo rin ng mga tahanan. Praise God. Be patient with each other. Sabi ni brother, making allowance for each other's fault because of your love. Malinaw yan, di ba? Allowance. Extend mo yan, habaan mo ba yung PC mo? Paano kung maputol na, Pastor? Sabi mo sa Lord, dugtungan, para mapahabaan pa. Di mapuputol yan. Make every effort to keep yourselves united in the Spirit, binding yourselves together with peace, for there is one body and one Spirit, just as you have been called to one glorious hope for the future. Kasi tayo ay nagtatrabaho sa isang katawan. Mahal tayo ng Panginoon at gusto ng Lord mananatili tayo sa kanyang pag-ibig at magbunga tayo ng kanyang pag-ibig at kapayapaan. Makapangyarihan ang ating Diyos. Kahit po yung mga demonyo nag-uobey sa kanya. Continuous po to sa Mark 1, ang after ng baptism ng Lord. They went to Capernaum, Jesus and His disciples, when the Sabbath came. Jesus went into the synagogue, or sa simbahan po nila. Began to teach the people, and were amazed at His teaching because He taught them as one who had authority, not as the teachers of the law. Just then a man in the synagogue who was possessed by the impure spirit cried out, "What do you want with us, Jesus of Nazareth?" Kilala siya ng demonyo, no? Kilala ng demonyo ang Panginoon. Buti pa na ang demonyo ina-acknowledge ang ating Diyos, ang Panginoon. Praise. At sabi pa po dyan, "Have you come to destroy us? I know who you are, the Holy One
of God. Demonyo na po to. Kaya mahirap sa isang Kristiyano na matatapos ang araw, wala ka man lang prayer sa Lord, wala kang Bible reading sa Panginoon. No? Gumising ka, natulog ka, gumising ka, natulog ka. Puti pa yung demonyo. May acknowledgement pa ang Panginoon. Be quiet, sabi ng Diyos. Come out of him. The impure spirit shook the man violently and came out of him with a shriek. Ino-obey ng mga demonyonitos at demonyo ang ating Panginoon. Even worship Jesus. Sabi dyan, they went across the lake. Pagkatapos nung ma-deliver doon sa synagogue, nag-cross na naman ang Panginoon to the lake. Masipag talaga kasi ang Lord. Sabi niya dyan, when Jesus got out of the boat, a man with an impure spirit came from the tombs to meet him. This man lived in tombs and no one could bind him anymore, not even with a chain. For he had often been chained hand and foot. Ito yung demonyo na to ay talaga sarcastic, nananakit. No? Pati ang kanyang katawan, kanya nang sinasaktan. Kaya nakagapos lagi ito. No? Pero na-break niya yung kanyang chain. Pagkatapos, no one was strong enough to subdue him. Night and day among the tombs and in the hills, he would cry out and cut himself with a stone. When he saw Jesus from a distance, ano ginawa niya? Fell on his knees in front of him. Demonyo po ito. Ngayon ang tanong sa mga Kristiyano, kailan kayo lumuhod sa Panginoon sa pananalangin? Demonyo po yung pinag-uusapan natin, malayo pang Panginoon, nakaluhod na eh. No? Kaya minsan nakaupo, Lord, thank you po sa mga bagay na pinagkaloob niyo po sa akin, Panginoon. Thank you, Panginoon, sa no? Tapos minsan, nasa kama, no? Hawak-hawak yung Bible. Oh, ang ganda nito. Yes, Lord, I pray in the name of Jesus. Haba na ng buko. Oh, thank you, Lord. Ang position and best position para sa ating mga Kristiyano, especially dito sa ministry natin, luhod. Hayaan mo ang iyong tuhod ay magkakalyo. Rather than ang puso mo ang kalyuhin. Ang hirap gamutin ang pusong may kalyo. Ang tuhod ang kailangan, meron, yes, kalos. Kita mo, layo pa. Lumuluhod na sa Panginoon, demonyo pa to. Samahan tingin niyo sa akin. Pastor, parang gusto mong sabihin, sobra pa sa demonyo yung mga hindi lumuluhod. Ay, oo! Ano sasabihin ko sa inyo, okay? Hindi. Kailangan luhod ang posisyon natin. Para doon sa mga bago lang nakakilala sa Panginoon, unti-unti lang po, lumuhod po tayo hanggang sa masanay po tayo. Nung una, yung anak namin pong bunso, nagre-reklamo yun. Ganyan siya pag nag-pray. Simento yan, nakaangat yung tuhod. Tapos nakahawak siya sa kama. Kasi masakit daw. Pero ngayon, natuto na rin po. May unan. Okay din, ano? At least nakaluhod. No? Bali, sabi ko, pag tumagal-tagal, matatanggal din yan. Tapos pag lumuhod kami sa semento, maghahanap po yan ng carpet. Yun yung magkaganon. No? So, lumuluhod. Kailangan lumuluhod. Pag bata pa, masasanay yan kasi nakikita niya na ganun pala yung prayer, kailangan lumuluhod ang isang Kristiyano. We bow down before God as a sign of reverence natin sa ating Panginoon. Ito, paghamon na to sa bawat isa, no? He shouted at the top of his voice, "What do you want with me, Jesus, Son of the Most High God?" Grabe, highly recognized ang Panginoon. Kilalang-kilala ng mga demonyo. In God's name, don't torture me. For Jesus had said to him, "Come out of this man, you impure spirit." At siya po ay umalis. Position po sa pananalangin, very effective. Kneel down before God. Lumuluhod ka pa lang po, lumuluha ka na. Bakit? Nandun na kaagad yung presence ng ating Panginoon. Lalo nilinaw ang iyong isip pag bumababa ang presensya ng Diyos. Hindi ka pa nakakapagsalita. Fulfill ka na eh. Wala ka pang sinasabi. Alam na ng Lord ang puso mo. Iyak ka lang ng iyak. Wala ka man nababanggit. Pero pagtapos mo umiyak, grabe rin na-release ako ah. Andun na yung mercy ng Lord.
Hallelujah. Nung Friday po, sinabi ng Panginoon sa akin, sabihin mo sa kanila, yung sinabi ko sa iyo habang nag-aaral ka. The prayer that will endure is the prayer that suit the presence of God and worship Him. Tinagalog ko lang yun sa kanila nung Biyernes. Sabi ko, ang pananalangin lang po na mananatili ay yung pananalangin na hinahanap ang Panginoon upang sambahin siya. Bumaba na yung presensya, nag-iyakan na po yung mga tao. Wala pa po tayong nababanggit na ano doon. Hallelujah. Yun ang gusto ng Panginoon. Sa paglap, excited ka ba? Hallelujah. Hindi yung pagkano, luhod na naman, sabi ni Pastor. Wala man lang ka-excitement na makikita sa mukha. Hallelujah. Talaga na-excite ka, Panginoon. Saan dito? Minsan sa mga trabaho, gano'n eh. Naranasan ko po yun na nag-iikot ako sa aeroplano. Tumutulo yung luha ko. Sabi ng Lord, gusto kita makausap. Makikita ko, wala akong mapupuntahan. Pumunta po ako dun sa, kasi may ano po dun sa hangar 3 namin, may aid shop. Buti na lang, walang tao doon, madilim. Doon ako nagagulhol sa Lord. Hallelujah, pinupuri kita, Panginoon, sinasamba kita. Tapos pagbalik ko, normal ulit na sa aeroplano. Oh, how's going? Okay. Pero galing ka na sa, hallelujah. Pag hinahanap ng Panginoon ang boses mo, excited. Merong excitement sa puso mo, makakausap ko na naman ang Lord, makakanaig ko na naman ang Panginoon. Madali po ang bunga dyan. I assure you, pag lagi ka nakaluhod sa Panginoon, ang Lord na mismo ang magdadala sa iyo. Anak, gusto mo, meron ako paralitiko dito. Oh, para sa iyo. Regalo ng Lord. Ikaw na mismo ang magtataka. Dami namang may sakit, Panginoon. O di ba gusto mo yan? Dadalhin na, bibigay na ng Panginoon sa iyo ang mga tao. Hindi mo na kailangan hanapin pa. Hallelujah. Yan ang gusto ng Panginoon. We always give reverence to God. Kneeling down before Him. Malasakit, concern ang Panginoon. Jesus listened to the concern of others. Sabi niya dyan, tuloy-tuloy po ito na pagtatrabaho ng Lord all day long. As soon as they left the synagogue, they went with James, John, to the home of Simon and Andrew. Simon's mother, si Peter-in-law, was in bed with a fever, and they immediately told Jesus about her. Concern ng mga tao, yan ang isa sa mga tinuturo ng Panginoon. Be concerned. Ano na nangyayari sa mga kapatiran mo? Ano na nangyayari sa mga dinala mo rito? Bakit wala na sila? Pastor, di nyo naman nilalagaan eh. Dinala ko nga nung Sunday, Pastor, di nyo nilalagaan. Kita mo, nandun na tuloy, bumalik. Nasaan na ang mga sinisira natin? Ano na nangyayari sa kanila? Concern ka ba? O hindi? Natutulog mo ba ito sa Lord sa pananalangin? Kaya hindi siguro nagbubunga dahil pagkatapos dalhin dito, wala na, tapos na ang lahat. Kailangan concern tayo gaya ng mga kaibigan ni Peter. Talagang pagdating ni Jesus, sila mismo ang nagsabi, may sakit po yung ano niya. At yan po yung isa sa mga karakter na pinuposes ng ating Panginoon. Very concerned ng Lord sa atin. Hallelujah! Dito ngayon, pag naglilingkod ka sa Lord, hindi na yung kailangan sarili mo. Last priority ka, kapatid. Sarili mo last na yan. Marami pang nangangailangan na pananalangin. Pagdating nga ng round na, nasa sayo na eh. Nakita mo yung oras, medyo malalim na, nag-uumaga na eh. Ang sayo, Panginoon, bahala ka na sa akin. In Jesus' name. Amen. Wala na. Yun na lang sa'yo. Hallelujah. Concern sa bawat isa. Concern. Kamusta, malago na ba? Kamusta ka, kapatid? Okay ka ba ngayon? Yun. Yun ang kamustahan na gusto ng Panginoon. Concern. So he went to her and took her hand and helped her. Help her up. The fever left her and she began to wait on them. Jesus is concerned for us, no? Ang concern ng Panginoon, meron niya kasamang kapangyarihan. Sabi dyan, tuloy-tuloy. As soon as they left the synagogue, they went. Ano naman nasabi dyan? So he went to her and took her hand. Nung una, mga kaibigan, may Panginoon yung ano ni Peter po, meron pong sakit. Ano sabi ng Panginoon? Okay, pinuntahan ng Lord. Kinuha ang kanyang kamay. At anong nangyari? Pinagaling ka agad ng Panginoon. Kung concerned ka, mas concerned ang Diyos. Kung umiibig ka, mas umiibig
ang Diyos. Kung umiiyak ka, mas umiiyak ang Panginoon. Kung masaya ka, masayang-masaya ang Panginoon. Isa pong patotoo ng anak ko ng pastor, ninong ko namin, si Pastor Masariedo, yung kanyang anak. Nasa kwarto daw siya. May dala-dala siyang bulaklak, bouquet ng bulaklak. Doon sa room niya, pumasok siya. Sabi niya, Banal na Espiritu, para po sa'yo. Bumaba yung Holy Spirit. Slain in spirit, natumba po siya. Tapos nung natumba siya, talagang, umiiyak siya sa Panginoon. Tapos nung matapos ng kwento na yun, umupo siya, sabi niya, masaya ka ba pag masaya ako? Sabi ng Lord sa kanya, oo. Sabi niya, Panginoon, pag naglalaro po ba ako ng basketball, nasisiko ako. Nasasaktan ka rin? Sabi ng Panginoon, oo naman. Panginoon, sabi gano'n, paano mo nakukuha na maraming umiiyak, maraming tumatawa, maraming nasasaktan? Nasasagot mo. Sabi ng Lord, oh, kaya ko sila sagutin simultaneously. Dahil gano'n ko sila kamahal. Hallelujah. Dating with the Holy Spirit. In love sa Lord. Ibig lang dun sabihin, talagang nandun yung puso niya. In love siya sa Lord. Gusto niya laging makausap, gusto niya laging maramdaman yung presensya, na nananabik siya lagi sa ating Panginoon. Kaya ng Lord gampanan dahil concern ng Lord sa atin. Kaya niyang gampanan ang ating pangangailangan simultaneously, ano man ang ating mga kalagayan sa buhay. Once we come to God with a humble heart, saying that we are nothing before God, God is great and we are low. Makita natin ang presence ng Panginoon. Hallelujah. Makita mo sa iyong sarili kung gaano ka ang manifestation ng Panginoon ay lagi naroon to assure you that He is with you. Maunawain ang Panginoon. Jesus service is available anytime of the day. Pagkatapos noon, that evening after sunset, the people brought to Jesus all the sick. Pantakin mo, hindi pa siya nakatapos doon sa nanay, sa mother-in-law ni Peter. Nakita niya sa bahay, ang dami na. Dinala na lahat ng may mga sakit at karamdaman. Grabe ang pag-ibig ng Diyos. Ang sipag talaga. Hallelujah. Minsan, nagkukunti lang ang ating ginagawa, di ba? Merong napapagod na tayo. Kahit ako, minsan physically napapagod na. Pero ang Panginoon, meron pa. Sa katutak naman ngayon, pagalingin ng ating Panginoon. Because He loves His people so much. Hindi siya bababa kung walang purpose. Hindi siya bababa kung hindi ka kayang abutin. Hindi ang Diyos bababa, apak dito. Diyos ng mga Diyos, hari ng mga hari. Inubad po yung glory. Tapos makidwell sa atin. Doon pa lang po, panalo na tayo. Hindi ka na mag-i-imagine ng anumang sakit karamdaman na papagalingin ka ng Panginoon. Ang i-deny lang ng Lord ang kanyang Lordship, panalo ka na kapatid. Hallelujah, palakpakan mo ang Diyos. Panalo ka na. Katanong na pa sa iyong sarili kung sino ka para bumaba ang Panginoon. Sino ako para bumaba ang Lord? Special ka ba? Meron ka bang nagawang talagang may pagmamalaki para bumaba ang Lord of Lords? Wala. Doon pa lang panalo na tayo. Bumaba ang Diyos. Why? Because mahal na mahal ka ng Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, mahal na mahal ka ng Diyos. Declare it. Mahal ka ng Diyos. Hallelujah. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Concern ang Lord sa'yo. So anong ginawa ng Panginoon? He shared this victory with the Father. Pagkatapos nung magpagaling, pagkatapos mag-share sa sinagogue, pagkatapos i-heal yung mga may sakit, pagkatapos i-lay hands yung mga possessed, anong ginawa ng Panginoon? He celebrated with the Father. Isa pong concept na nakita ko po rito nung pinag-aaralan ko. Sabi po dyan, pagkatapos niya, very early in the morning. Mantakin mo, hindi mo alam kung kailan natapos yung healing sa labas ng bahay, di ba? Baka inabot na ng alas 12 o madaling araw na rin yun. Pero, early in the morning, bumangon pa ang Panginoon. Hindi lang masipag ang Lord natin. Very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house, and went off to a solitary place. Ang iba dyan, quiet place, where He prayed. Pagkatapos gumawa ng Panginoon buong araw, kinabukasan, madaling araw, anong ginawa niya? Sinelebrate niya to sa Ama. Sinyer niya sa Ama
ang mga success na kanyang nagawa. Alam niyo, nung pinag-aaralan ko to, just, it comes to my mind, no, inimput lang ng Panginoon, na sinelebrate niya. Sabi ko, sa anong paraan? Sabi niya, kung may nagagawa ang Diyos sa bawat isa, saan ka unang pumupunta para i-celebrate yung success na yun? Sabi ko, Panginoon, ang lalim ng insight, isi-share ko po sa kanila. Ang Lord, pagkatapos nung mapagaling, malay hands sa mga possess, ma-drive out yung demons, no? Ang Ama kaagad ng kanyang sandigan, doon kagad niya kinukwento kung gaano kabuti ang Diyos sa pagtulong sa kanya, sa kanyang mga ginagawa. He celebrated the success with His Father. At yan ang gusto ng Lord sa atin. Ang ganda, no? Hallelujah! Sa mga success ng buhay mo, unang-unang tao at Diyos na maaari mong puntahan ay ang Panginoon to celebrate it. Kwento mo sa Lord kung paano ka naging matagumpay sa tulong niya. Amen. Hallelujah! Inaabangan pala ng Lord yun. Gusto niya makinig. Anak, ano nangyari sa buong araw mo? Pagod na naman. Papasok na naman ako. Gusto ng Panginoon marinig sa iyo. Ano ang success? Kasi by grace and mercy, siya pa rin po yung nagdadala towards that success para makamtan. Gusto ng Lord na makausap mo siya. Makiselebrate ka. Ihayag mo sa Kanya ang mga pangyayari na kung saan doon ka nagtagumpay. Hallelujah! Palakpakan po natin ang ating Panginoon. He prayed. Bakit? Because, isa pa pong paliwanag, doon siya kumukuha ng kanyang lakas sa Ama. Without prayer, it is impossible for a Christian to remain firm sa ating Panginoon. Tandaan niyo po yan. Pag ikaw ay lumalakad araw-araw sa battlefield na wala ka pong charging sa Panginoon, kapatid, hindi ka tatagal. Bibilangan kita hanggang 2 linggo ka lang. Magiging exhausted ka sa buhay, magiging pagod ka, ang dami mong iniisip, bakit si ganito hindi binigay sa kanya yung Bible study, bakit dapat ang dami mo nang maiisip. Pero kung naka-recharge ka sa Panginoon, naku, anong sasabihin mo? Bring it on. More. Gusto mo pa na maraming service sa ating Panginoon. Yung puso mo nagagalak ng mga trabaho, sige, bigyan mo pa ako, pastor. Gusto ko yan. Ang dami rito at nagagalak ko sa kanilang mga puso. Nung Saturday po, madaling araw na rin ako natulog kasi yung isang kapatid natin, email sa akin ng mga binok niyang mga delegates. Ang dami! At ako po ay na-overwhelm at tuwang-tuwa dahil hindi po to $50. Ticket po ito, ang kanya pong sinagot para madala po yung mga delegates namin dito. At hindi po 5 lang, more than. Pastor, ito na, nabook na namin si ganito. Pastor, na ganito. Ako naman, send naman ako sa Pilipinas. Nabook ka na. Pastor, sabihin naman ng mga taga-Pilipinas, Pastor, meron akong papunta, wala akong pabalik. O sandali, tatanong natin, nasaan yung pabalik? Hallelujah! Talagang overwhelmed. Ako po, kahit umaga na, tuwang-tuwa ako. Sabi naman ni Miss Tika, hindi ka pa matutulog, hindi pa. Kasi may email pa na lumilipad. Hallelujah! At mabuti ang Diyos po sa atin. Mabuti ang Panginoon. Hallelujah! Mamaya po, kwento ko sa mga PR kung bakit pinatawag ko kayo at humingi ako ng Xerox, no? Copy ng inyong NRC card at saka passport. Dahil po ang mga taga Times of Refreshing Philippines ay kagagaling din po sa Amerika, no? Back and forth yan, mission here, mission there. Kaya pag nag-email ka, ako expect mo, ang tagal ng sagot niyan. Pag nakadaong lang sa Pilipinas, tsaka po yan sasagot sa iyo. Pag sumagot po yan, kapiranggot pa, hindi mo maintindihan, ano ba dapat gagawin dito? Kasi nagmamadali. Time is precious sa kanila. Wala po silang araw, napakasipag po nila pag trabaho sa Panginoon. Diba kagaling lang sa Singapore, pumunta po ng mga probinsya, in-announce doon ang Times of Refreshing Singapore. Tapos alis na naman, punta ng Amerika. Pagbalik, marami pong mga missionaries na mga foreigners ang dala nila. So asikaso rin dito. At dami po nilang... So hindi po natin na-expect na maghihingi pala sila ng tinatawag na invitation letter. Pero ganun kabuti ang Lord.
So marami kaming naiisip, pwede, sabi ko, para maimbitahan ang 100 plus na delegates, kailangan natin ng PR. Ang isang PR, susulat sa 10 delegates. Yun, i-accommodate niyo yung 10. Bibigyan niya ng kanya pong invitation letter. Kung 12 tayo rito, more than enough na. Kaya nating bigyan ng mga delegates. Kaso lang po, pag tinignan mo yung official na invitation letter, meron po dong information ng iniimbitahan mo. Meron siyang anong kumpanya siya, kung nagtatrabaho siya, anong address niya, ganon. Sa probinsya yun eh. Sabi ko, saan kami kukuha ng mga address? Pag in-email namin yung JTG, hindi naman magre-response to na on time kasi wala sila dun lagi. Kailangan natin ng information ng mga delegates. Hallelujah. Ano po ang solusyon? Luhod lang sa Panginoon. Dinala natin yun ng Friday prayer. Binrote up natin yun na ganitong ating kalagayan. No? Kailangan natin ng invitation letter. Sumagot ang Panginoon. Patotoo ko na po dito. Sumagot po ang Lord. Kanina, hindi naman ako pupunta sa church as early as 2 p.m. Pupunta po ako rito ng around 3, ganon, 3:30, ganon, ang punta ko rito. Pero kanina, naligo na ako. Sabi niya, mauuna ka. Sabi ko, excited ako sa bagong mic. Yung microphone. Excited ako dun sa mic. Sabi ko, gusto kong pumunta ron. Titingnan ko kung paano Pagdating ko po rito, nakita ko may member ng Salvation dyan. Ay, sabi ko, nandito pa sila. Ang church po na ito ay wala pong patayan ng aircon ito. Kanina pa ng 8 o'clock to. Hanggang ngayon. Tapos, sumikot ako, yung banner, inayos ko. Ayos. Tapos, pagbaba ko ganyan, sinalubong ako ni Captain Lim. Siya po yung pastor dito sa Salvation Army. Captain po kasi mga armies po sila. Sabi niya, hey, Pastor Jay, how are you? Sabi ko, okay naman po. Sabi ko, pasensya na po kayo, hindi po ako nakakapag-stay ng 10 o'clock na service kasi ang oras ko po, talagang limited po yung time ngayon. Dahil dito sa times of refreshing. Oh, yeah, times of refreshing, sabi niya gano'n. So, how's your health? Sabi niya, busy ka naman. Grabe, concern. Kita ko kagad yung preaching ko. Ang galing naman ito, concern kagad. Sabi niya, kamusta yung health mo? Kasi busy ka. Sabi ko, okay naman ako by God's grace. Sabi niya, ano may tutulong ko? Sabi ko, Panginoon, hallelujah. Sabi ko po, alam niyo, kailangan po namin ng invitation letter para po sa mga delegates po namin. Sabi ko, kailangan po namin ng mga invitation letter. Sabi po niya sa akin, for ROSS, sa Singapore, Registry of Society of Singapore. No, sabi ko, sa delegates po namin will be coming from the Philippines. Immigration needs the invitation letter. Sabi ko, gusto ko sanang humingi po sa inyo. Sabi niya sa akin, Filipino ministry is embraced by Salvation Army. You are part of Salvation Army. Hallelujah! Glory to God! Tapos sabi niya sa akin, what do you want? You want letterhead? I will send to your immigration. Sabi niya ganun. Sabi niya, because you are part of this ministry. Filipino ministry is part of Salvation Army. Hallelujah. Sabi niya, bigyan mo ko ng details, paano gawin yun? I will make it. Sabi niya din, I will give it to you. You can send it to the Philippines. Hallelujah! Glory to God! Kaya kailangan po natin, we will work hand in hand in one accord. Ang ano ko po sa inyo ngayon, let's join hands together every Friday. Idulog natin sa Panginoon. Kinakausap nila ako, nila pastor at nila pastora, sabi niya sa akin, Pastor, you must fast, you must pray. Fast, pray, fast, pray. Yun po yung iniwan nilang message sa atin. Kailangan po natin magkaisa, one hands together, bring our petition to the Lord. Hallelujah! Because tinakda na ng Panginoon to. Kita nyo, ang oras ng times of refreshing ay tinakda ng ating Panginoon. May magaganap na revival dito. Hallelujah! Many will come and know that Jesus is Lord and Savior. Amazing God. Hallelujah. Amazed na amazed ako sa Panginoon. Sabi ko yung mga pina-Xerox, tatanggapin ko lang yun kasi sayang naman, nag-Xerox kayo, bigay nyo lang po sa akin. No? Gagamitin ko po yan na pang Xerox din dun sa iba natin sa likod, yung walang printout. Mabuti po ang Diyos. At nagpapasalamat po ako sa inyo dahil po sa inyong handang pagtulong. Nandun po yung puso nyo, pag sinabi ko, pag tinext ko, mas mabilis pa sa alas 4, nandiyan ka agad yung
Pagpalain kayo ng Lord, mas marami pang pagpapala ang ibuhos po sa inyo. Sa inyong mga buhay, sa inyong pamilya. Hallelujah, we will harvest in Jesus' mighty name. So nanalangin po ang Panginoon, that's where He get His strength. Pagkatapos niya pong manalangin, hinanap po siya ng mga disciples, nasaan ang ating Master, nasaan ang Panginoon? Then, bumaba ang Lord, Jesus replied, let us go somewhere else to the nearby villages so I can preach there also. That is why I have come. So He traveled through. Nung bumaba ang Panginoon, galing sa pananalangin, ano sabi niya? Let's go. Ano? Trabaho na naman. Sabi ko, Lord, gusto ko yan. Gusto ko niyang buhay, Panginoon. Gusto ko, Lord, lagi, pagkatapos manalangin, let's go. Doon lang po sa ating Bible study sa NUH, kung nakita niyo siya, na yung kamay niya nakaganyan, yung paa niya nakaganon, naninigas si Ann, para mapaupo lang sa himala na po yun. Hallelujah. Binabayan niya ni Kuya John pagkatapos namin mag-Bible study, hindi naman naangat ng kamay yun eh. Sabi ko yun, babayan. Sabi niya kay Kuya John. Hallelujah. Himala po, nagaling po sa ating Panginoon. Hallelujah. Oh Jesus, come on. Let's worship the Lord. God is good. Hallelujah.